Magandang araw sa inyo. Ako ay si Carl Sigfrid Reyes at dito sa video na ito, tuturo ko sa inyo kung paano mag-install ng Windows Server 2022 at kung paano mag-activate ng domain. Ang una natin gagawin ay pumunta sa description ng video na ito at pinutin ang link sa VirtualBox. Ang pipinutin nyo ay ang Windows host para ma-download ito. At sa Windows Server 2022, pipinutin mo ang 64-bit edition. Pagkatapos nyong i-download ang Windows Server ISO file at i-install ang VirtualBox Manager, ang gagawin nyo ay bubuksan ito, Machine, New, at dito sa ISO image not selected, pipinutin nyo ito at hanapin nyo ang dinownload ninyong ISO file. Nasa download ito na nakalagay at pipinutin nyo lang Open at pipinutin nyo ang Skip Unattended Installation. Ang susunod na gagawin ay lagyan ng pangalan ang virtual machine. At pipinutin lamang ang Finish. Ang susunod natin gagawin ay bubuksan natin ang Windows Server. Naghihintay tayo hanggang mag-boot up siya. At dito, pipiliin lang natin ang English. Next, install. Maghihintay lamang tayo hanggang matapos to. At pipinutin natin ang Windows Server 2022, Data Center Evaluation, Data Experience, Desktop Experience. Next. I accept tayo. Pwede nyo na basahin. At dito, pipinutin natin ang custom install, sabay next lang. Hintayin lang natin ang proseso na ito. Pagtapos natin maghintay, ilalagay tayo sa customize settings. At dito, maglagay tayo ng password para sa administrator account. Lalagay ko password 123 at re-enter ko. Password 123. Pinutin natin ang finish. Ngayon, pinutin lamang natin ang input, keyboard, sabay, insert Ctrl Alt Delete. Ang pipinutin natin para mabuksan ang ating desktop. Ilagay natin ang password. Password 123. Enter. Maghihintay tayo. Kapag nandito na tayo sa Server Manager ng Windows, pupunta naman tayo sa Manage, Add Roles and Features, Next, Role Based, Next. Wala tayong gagawin dito, pinutin lamang ang Next. At dito sa parte na to, hanapin nyo ang Active Directory Domain Services. At i-check natin ang role na ito. Add features. At next. Next lamang ito. Next na tayo. Sabay dito, i-install na natin. So, i-fast forward ko na lang. Pagkatapos mag-install, pipinutin natin ang Promote this server to a domain controller. Dito, pipinutin natin ang Add a new forest. Lalagyan natin siya ng root domain name. So,
lalagay ko dito, sample1.com. Pinutin natin next. Dito naman, wala tayong ibahin. So, pinutin lang natin ang password. Lagyan natin ng restore mode password. Ang ilalagay ko ay password 123 tulad ng administrator password natin. Password 123. Next. Sabay dito naman, pahayaan lang natin siyang hindi naka-check. Next natin. I-verify natin ang domain. Kaya lalagay natin ulit ang pangalan na yun, sample1. Next tayo. Next ulit. Next lang. Pagtapos ng prerequisite check, install natin siya. Matagal na proseso ulit ito, so fast forward ko na lamang siya. Pagtapos nating maghintay sa installation, pupunta tayo dito sa desktop lock screen. Ang gagawin lang natin ulit ay pinutin ang input, keyboard, Ctrl-Alt-Delete. Dito, ilalagay lang natin ang ating password. Password 123. Login. Hintayin natin magbukas ang server manager. Pagtapos na ito magbukas, upang malaman kung napagana natin ang active domain, pipinutin natin ang tools at pipinutin ang active directory, users and computers. Pag nakita ninyo ang ginawa natin na domain, sample1.com, ibig sabihin, napagana natin at nagawa na natin ang tutorial na ito. Kung nakatulong, like, share, and subscribe.